Dito na nakapalag si Alicia. Sinipa niya ang lalaking may hawak ng patalim sa bayag. Nabitawan nito ang kutsilyo. Pinulot ito ni Alicia at tinundayan ng saksakang natumbang lalaki. Sunod-sunod na saksak sa dibdib ang nagawa niya. Mabilis na nakalagan si Ivan ni Manang Fe. Tinulak kaagad ni Alicia ang isa pang papalapit na nakamaskarang lalaki. Inilan niya palabas ng pinto si Ivan. "Ate!" Sambit ni Ivan. "Ivan, tara na, tumakas na tayo! Sumama kayo sa akin, bilis! Manang Fe, tara na!" Sigaw ni Alicia. "Oo ate." Sabay na nakalabas ng auction room ang tatlo. Gulong-gulo naman ang isipan ni Ivan. Pumasok sila sa isang private room at nakitang nagtatago ang isang mayamang couple na umiiyak. Hindi nila ito pinansin at nanguha na lang ng mga bagay na maaari nilang gawing pangdepensa. Sinubukan ng isang mayamang lalaki na paluin ng bote ng alak sa likod si Manang Fe, pero sinapak ito sa mukha ni Ivan. Mabilis na tumakas palabas ang tatlo. "Please proceed to the..." Dinig sa speaker ang mga putok ng baril. Nagkalat na ang putukan at nagkagulo na sa buong barko. Nagkanya-kanya na ang mga tao. Ang ilang maswerte ay nakasakay sa mga private helicopters nila, subalit ang iba naman ay nagsitalunan sa dagat. Nagsimulang tumakbo sa pasilyo ang tatlo. May nakakasalubong silang mga tao at lahat ito ay nagpapanik. Habang patuloy naman ang sagupaan sa labas ng barko, ibang parte na dito ay nasusunog. Pagkalabas ng pasilyo ng tatlo ay nasalubong sila ng 4 na bantay at tinutukan sila ng baril. "Sa kayo pupunta? Huwag kayong gagalaw!" Sigaw ng isa at napaatras sina Ivan. Mula sa kadiliman na bahagi ng malaking silid ay may anino na dumaan at sabay-sabay na nagilitan sa leeg ang 4 na mga tauhan. Huminto ang umatake sa harap ni na Ivan. "Teka, ikaw yung partner ni Kuya Miguel, di ba?" Wika ni Ivan. "Yes, ako si Micaela at nandito si Miguel para iligtas kayo." Sagot naman ni Micaela. "O Diyos ko, maraming salamat. Nasaan ang alaga ko? Nasaan si Miguel?" Tanong kaagad ni Manang Fe. "Nasa labas lang siya. Tara, sumakay na tayo ng bangka. Sundan niyo ako." Wika ni Micaela. "Sandali, sina Ina at Katya, nandito pa sila." Pakiusap naman ni Alicia. Ngumiti si Micaela. "Huwag ka mag-alala, naligtas na namin kanina ang lahat ng bihag at nakasakay na rin sila ng bangka ngayon. Malamang nandun din ang 2 kasama nyo." Sagot ni Micaela. "Oh, salamat. Maraming salamat sa'yo." Sinundan ng tatlo si Micaela. Hirap ang mga itong makatakbo dahil sa bilis ni Micaela, pero nakarating rin sila sa gilid ng barko at sa ibaba nito ay may rescue boats na 4. Kulay itim ang mga to at may pintura ng logo ng Marine Corps sa gilid. May searchlights rin sila. Sa isang rescue boat ay kumaway sina Ina at Katya at may mga suot na jacket. Nag-instruct si Micaela na bumaba sa hagdan ang tatlo. At siya ay babalik pa para tulungan si Rafael at ang ilang agents na kasama nito. "Pakiusap, Micaela. Tulungan mo si Miguel at pakisabing ligtas na kami." Sabay hawak sa kamay ni Micaela. "Pangako po, Manang Fe." At mabilis na naglaho sa kadiliman si Micaela. Nagradyo kaagad si Micaela kay Rafael na nakaligtas na ang mga bihag. Hinihintay na lamang nila ang extract ng buong agents ng Marine Corps. Nasa gitna ng barko at may mga swimming pools at spa sa paligid ni na Rafael. Kasama niya si Agent Bimby at elite team nito. Patuloy ang mainit na sagupaan ng pangkat nila at ng mga tauhan ni Judas. "Magsikalat kayo!" Utos ni Bimby sa mga tauhan niya at nagmaneuver ang mga to. Dahan-dahan ay napapaatras na nila ang mga tauhan ni Judas. "Natutuwa ako ng lubos dahil ganun lang kadali ang ginawa mong pag-track down sa amin, Rafael." Malakas na tawa ni Sayad sa speaker box. "Naparito talaga ako para maburay ang tawa mo at pagulungin yung ulo mo sa sahig." Lumusob si Rafael at nakalapit ito sa isang taguan. Nakipagpalitan ito ng putok sa ilang mga kalaban gamit ang rifle niya. "Umalis ka na rito, Sayad. Ako nang bahala kay Rafael." Wika ni Judas kay Sayad. Nasa loob sila ng control room ng barko. Kumuha ng baril si Judas at lumabas.
Oh, no, 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 no. Sasama ako sa'yo, buddy. Namimiss ko na makipaglaro. Lumabas rin si Sayad. Sumunod sa kanila ang ilan pang mga tauhan nila. Sir, nakatakas na po ang iba. Ano pong gagawin natin? Tanong ng kapitan ng barko kay Judas. Autopilot mo ang barko at tumakas na rin kayo. Kami na bahala dito. Utos ni Judas. Nagkaroon ng panandali ang stalemate sa gitna ng laban sa may pool area. Nagsitaguan ang mga agents sa gilid ng pool habang nasa isang silid naman sa loob. Nagtatago ang mga kalaban at malapit ito sa isang kasino. Lumabas sa open field sina Judas at Sayad na animoy hindi takot mabaril. Rafael! Lumabas ka! Galit na sigaw ni Judas. Nasa likod nito si Sayad na nakangiti. Rafael, huwag kang magpapauto sa kanya. Babala naman ni Bimbi. Pero hindi niya napigilan ang pride ni Rafael at lumabas ito. Pagkalabas ni Rafael ay napangiti si Sayad at inutusan nito ang mga tauhan na paulan na ng bala si Rafael. Biglang naglaho si Rafael sa gitna ng open field at lumitaw ito sa harapan ni Judas at Sayad. Sinipa ni Rafael sa dibdib si Sayad at tumalsik ito papasok sa kasino. Hindi nag-react si Judas nang makitang nakatutok na sa mukha nito ang dulo ng baril ni Rafael na nasa point blank range. Wow! Mabilis ka nga Rafael pero walang magagawa sa akin yan. Hindi pa tayo tapos magtuos. Hinahamon kita bilang isang mandirigma sa isang one-on-one. Paghahamon pa ni Judas. Mangyayari lang ang gusto mo kung papaatrasin mo ang mga tauhan mo, Judas. Sagot naman ni Rafael. Of course! Sinenyasan ni Judas na umatras ang mga tauhan nito. Umatras naman ang mga ito. Tumayo naman si Sayad at lumapit kay Judas. Wow! Sarap ng sipa mo! So ano na ang sunod? Dahan-dahang umatras si Rafael. Dumistansya ito sandali. Wala ka sigurong ideya kung anong ginawa namin sa pamilya mo habang nandito sila. Pangiinis ni Sayad. Napatigil sa paglakad si Rafael. Sabihin mo. Sagot naman ni Rafael. Pinarausan namin yung chicks mong kapatid. Grabe, ang sarap pala niya. Sariwang-sariwa at batang-bata pa. Pagsisinungaling ni Sayad para mas lalong mainis si Rafael at tila gumagana naman ang plano nito. Dahan-dahang napakamao si Rafael. Ramdam ni Judas ang tumataas na killing intent ni Rafael pero parehong kumpiyansa ang dalawa na tila kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Miguel. Lihim naman na nakatago si Micaela kasama ang ilang agents. Magbabayad kayong dalawa! Sa sobrang tindi ng galit ni Rafael ay tila nawala ito sa sariling katinuan. Gigil na gigil ito sa galit at naghihintay na lamang ng hudyat upang mailabas niya ang buong bangis na umiipon sa kanyang pagkatao. Hinubad ni Judas ang damit. Naka-slacks pants na lamang ito at kita ang malaki nitong katawan. Naka-fighting stance na kaagad ito. Ano Rafael? Umpisahan na natin! Wika ni Judas. Malakidlat ang bilis ni Rafael na naglaho sa kinatatayuan niya at isang ubod ng lakas na suntok ang pinasabog niya sa sikmura ni Judas. Tumilapon sa glass window ang katawan ni Judas sa impact ng suntok ni Rafael. Muntik pang matamaan si Sayad nang mapadaan ang katawan ni Judas sa kanya. Hindi pa nakaka-recover si Judas sa may bintana ay nasa harapan na nito si Rafael. Pupulbusin kita! Sunod-sunod na barrage ng mga suntok ang sumabog sa katawan ni Judas. Sa sobrang tindi ng galit ni Rafael ay nag-snap ito at nawala sa katinuan. Bawat suntok na tumama kay Judas ay kasing lakas ng shotgun. Buong katawan nito ay tinadtad at pinulbos ng malalakas na kamao ni Rafael. Ito ang kinatatakutan ni Micaela na 100% focus ni Rafael ay dito niya unang nakitang naibuhos sa kalaban. 100% lakas na dumurog sa buto
at laman ni Judas. Wala nang itim ang mga mata ni Rafael sa sobrang galit. At pinakahuling suntok ni Rafael ay nagpatilapon sa katawan ni Judas papasok sa kasino. Bumulagta ito sa isang poker table. Lamog-lamog at gutay-gutay ang bawat hibla ng mga muscles ni Judas. Hindi na makilala ang mukha nito at durug-durug na parang pulbos ang mga buto nito sa katawan. Bago pa man ito mabugbog ay namatay na si Judas sa unang suntok ni Rafael na siyang nagpatilapon sa kanya sa harap ng bintana. Sa lakas ng impact ng isang suntok na yon ay sumabog ang puso ni Judas. "Pulbos ka na ngayon," wika ni Rafael at tumutulo pa ang dugo sa mga kamao niya. Tila tuwang-tuwa pa si Sayad sa pangyayari. Nanlilisik ang mga mata nito at napakalaki ng ngiti. "Yan ang huling ngiti mo. Isusunod na kitang saltik ka at kulang sa tornilyo," sambit ni Rafael. "Oh, natakot naman." Sagot ni Sayad at walang bahid ng takot sa sarili. Naglakad naman pabalik sa dating pinagtayuan niya si Rafael. Dahan-dahan ring lumalapit sa kanya si Sayad. "Alam kong una pa lang ay gagamitin mo rin ang totoo mong lakas. Ang tunay mong pagkatao, ang pangalawa mong persona. Yan talaga ang tunay na ikaw. Isang mamamatay tao na tulad ko." Wika pa ni Sayad. Magkaiba tayo, gago. Dahil isa kang basura. At kapag natapos na ako sa'yo, isusunod ko naman si Shadow. Sagot naman ni Rafael. "So ano pang ginagawa mo? Nasa harap mo siya. Bakit hindi mo pa yun gawin sa kanya?" Isang boses ng babae ang narinig ni na Rafael mula sa itaas. Napatingala ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Napanganga ito na ani mo'y nakakita ng multo. Nakasuot ito ng armor na kulay gray na mukhang mabigat na armored. May suot itong maskarang korting bungo na natatakpan ang bibig at ilong nito. May suot itong hood sa ulo at hindi na maaninag ang mukha nito bukod sa kanyang mga matang kulay pula na tila umiilaw sa kadiliman ng gabi. Nakatayo ito sa isang balcony at tinitignan sa ibaba si na Rafael na mukhang Diyos na tinitignan ng mga mortal sa lupa. "Sino naman yan?" tanong pa ni Bimbi. Hindi rin ito kilala ni Micaela. "Sino siya, Rafael?" tanong naman ni Micaela. "Si Charmaine." Ramdam ang gulat sa boses ni Rafael. Hindi dahil kay Charmaine, kundi kay Sayad. "Magbigay galang kayo at lumuhod sa anak ni Hermes." Pagpapakilala ni Sayad kay Charmaine. "Bimbi, umalis na kayo ng mga kasamahan mo dito." Wika ni Rafael na nanginginig pa ang boses. "Ano? Sukol na natin sila, Rafael. Makakatakas lang sila pag umalis na kami dito." Pagtutol ni Bimbi. "Makatakas? Hindi mo ako naiintindihan, Bimbi. Wala na kayong pagpipilian kundi tumakas na." Sigaw ni Rafael. "Ano?" Hindi makapaniwala si Bimbi. "Miguel, bakit ba parang gulat na gulat ka? May problema ba?" Wika ni Micaela. Pero biglang nanlaki ang mga mata ni Micaela nang sumagi sa kanya ang isang bagay. Hindi kaya iisa lang sila?" Gulat ni Micaela. "Ano pang hinihintay mo, Rafael? Bakit hindi ka pa sumugod ngayon? Hindi na ako makapaghintay kung paano ka pababagsakin ni Shadow. Naghihintay ka pa ba ng signal?" Wika ni Charmaine. Ano? Ano ka mo? Shit, paano nangyari to? Paano naging iisa sila? Masyadong delikadong sitwasyon namin. Shit, wala na akong maisip pa." Habang bumubulong si Rafael, ay nagtapo ng smoke grenade si Micaela at hinila niya ang kamay ni Rafael. "Miguel, umalis na tayo!" Wika ni Micaela. "Micaela?" Tila nabigla si Rafael. "Yeah! Nandito pala kayo!"
Biglang lumitaw sa usok si Sayad at umatake kay Rafael gamit ang punyal nito. Nakaiwas naman kaagad si Rafael. Sinipa ni Micaela si Sayad pero nakaiwas ito. Nag-backflip ito ng 2 beses. Sinundan siya ni Micaela. Umatake si Micaela gamit ang katana niya. Nawala sa itim na usok si Sayad at lumitaw sa likod ni Micaela. Huli ka! Hawak nitong punyal na itatarak sa batok ni Micaela. Sinipa ni Rafael si Sayad at hinila niya palayo si Micaela. Dito ka lang sa likod ko, Micaela. Sambit ni Rafael. Pero Miguel, sagot ni Micaela. Hindi. Ako nang bahala sa kanya. Hindi isang ordinaryong asasin ang baliw na yan. Pahayag pa ni Rafael. Ibig mong sabihin, Miguel, ay iisa lang talaga sila? Mukhang tumpak ang kutob ni Micaela. Oo, isa lamang itong ilusyon. Ngayon, nakuha ko na kung bakit may 2 siyang katauhan. Ang isa ay nagbabaliw-baliwan at ang isa naman ay tunay niyang pagkatao. Tila nakasuot siya ng maskara at kinukubli sa lahat ang totoo niyang muka. Ngayon ko lang napagtanto ito nang sumagi sa isip kong huling laban namin. Master of Disguise ika nga. Ang totoo niyang pangalan ay Shadow. Si Sayad at Shadow ay iisa. Pahayag ni Rafael matapos niyang mapagkone-konekta ang lahat. Mahusay, detective. Mahusay ka. Wika naman ni Shadow aka Sayad. So yung kinopya mong mukha ni Rafael ay isa lang palang decoy? Saad naman ni Micaela kay Shadow. Oo. Alam mo naman, baka bago na ang panahon ngayon. Lahat ay nadadaan na sa teknolohiya at siyensya. Kaya hindi imposibleng makagawa ko ng maskara ni Rafael. Tugon naman ni Shadow. Buisit ka, talagang baliw ka. Dinamay mo si Berto. Sigaw ni Micaela. Lahat damay-damay na. Ngayon, Rafael, masasaksihan ng partner mo ang tunay kong lakas. Wika pa ni Shadow. Sige, simulan mo na. Sagot naman ni Rafael. Tumarak ang malalakas na kulog at kidlat sa kalangitan. Lumakas ang ihip ng hangin at bumagsak ang ulan sa ibabaw ng barko at sa paligid nito. Dahan-dahang umuuga ang malaking bapor sa papalakas na mga alon. Magkaharap na ang 2 malalakas na mandirigmang nanggagaling sa iisang organisasyon. Ang Hunters na si Rafael at ang Black Hawks na si Shadow. Parehong matalas ang kanilang titigan. Seryoso ang mukha ni Rafael habang nakangiti naman na parang baliw si Shadow. Dito ka na mamamatay, Rafael. Ani Shadow. Sisingilin na kita ngayon sa mga inutang mo sa akin. Pagbabayaran mong lahat dito. Hinawi ni Rafael ang kapote niya at tumalsik ang tubig.